topic natin ay brownish vaginal discharge. So, kung bakit nagkakaroon ng kulay brown na discharge ang mga kababaihan. Pag-usapan din natin mamaya about urinalysis, paano mag-interpret ng urinalysis po ninyo. Doc Lisa? Yes. Ano ba muna yung discharge ng kababaihan? Ito yung paraan ng katawan natin ng paglilinis ng puwerta. So, normal lang na may ano ba yung normal na kulay? Kailangan clear at watery. So, malinaw, walang amoy. Normal lang na may vaginal discharge kung ovulation o yung paglabas ng itlog. Normal din kung medyo nagpipills tayo, nagkaroon ng stress, o kaya naman ay matinding ehersisyo. May mga dahilan bakit nagkakaroon ng kulay brown na discharge ang kababaihan. Maaaring lumang dugo ito pagkatapos ng regla, or simula ng pagre-regla. Meron din tinatawag na ovulation spotting, yung paglabas ng itlog ng babae, medyo nag-i-spot. So, kung brown vaginal discharge, hindi na siya normal? Nabanggit ko po kanina, yung dalawang una, yung dugo, lumang dugo pagtapos ng regla, at sa simula ng regla, normal po yun. Sasabihin ko po ano yung hindi mga normal, ano. Halimbawa, tapos kapag kayo po ay nagpa-pap smear or bagong talik, nagkakaroon din ng brown discharge, yun, hindi po normal yon. Meron din tinatawag na implantation bleeding, so hindi rin ito dapat na mangyari kung saan yung fertilized egg, dididikit na siya dun sa bahay bata. Ngayon, kailangan pumunta tayo sa ating OBGYN kapag nagkaroon ng ganitong spotting, kasi para lang masigurado na hindi ectopic pregnancy or nakukunan na pala ang isang babae. Meron din yung bago mag-menopause, kapag 40s or 50s ang edad ng isang babae, meron ding mga brownish discharge bago magregla. So, itanong natin sa ating OBGYN. Ngayon, merong mga seryosong dahilan at hindi dapat mangyari na pagkakaroon ng brown discharge. Halimbawa, nagkaroon ng PID o yung pelvic inflammatory disease or yung mga STDs, yung mga sexually transmitted diseases. So ito, may kasabay na pananakit ng puson, lagnat, mabaho yung discharge, masakit or parang burning, yung parang mainit kapag umiihi. Ang kinukwento mo yung mga masama. Ito yung seryosong dahilan. Yes, mga kailangan papacheck kapag ganito. Pag sinabing PID, pelvic inflammatory disease, medyo deadly to eh. So, kailangan makita agad ng doktor. Yes. Sige, yung symptoms. O kaya nahawa kayo ng STDs. O nahawa ni sexually transmitted diseases ng inyong partner. Maraming kaso nahawa ni Mr. Yun ang complaint. So, kailangan nagbabantay din tayo. So, merong ang pangalawang dahilan, merong naiwang bagay doon sa loob ng puwerta. Meron kasi mga paraan para hindi mabuntis. Tapos nakakalimutan na gumamit pala nun, naiwan na doon. Yung mga contraceptive na paraan, naiiwan doon. So, nagkakaroon na foreign body kasi yun eh. Mga ginagamit sa contraception, merong mga diaphragm, yung mga ganun. Okay. So, hindi dapat naiiwan doon, mga condoms. So, dapat wala doon kasi foreign body nga. So, kapag naiwan doon, magkakaroon na ng infeksyon. Number 3, yung mga babaeng may PCOS or yung polycystic ovarian syndrome, irregular yung regla nila. Minsan wala or sobrang lakas yung kanilang regla at nagpipimples. So, mga seryosong dahilan din ito. Ilinaw mo, Doc Lisa. Anong connection ng PCOS sa vaginal discharge? Nagkakaroon sila ng vaginal discharge. Yung pong binabanggit kong 1 to 3, yun po yung dahilan ng pagkakaroon ng seryosong vaginal discharge na brownish ang kulay. So, pag PCOS, meron din minsan brownish vaginal discharge. So kailangan kayo magpatingin sa inyong OBGYN. Ang PCOS normally, ito yung polycystic ovary syndrome. Mas overweight sila, mas maraming buhok, minsan maraming pimples, tapos abnormal din yung menses nila. Yun ang mga symptoms ng PCOS. Meron tayong video ng PCOS. Yes. At isa pang hindi magandang pangyayari
na nagkakaroon ng vaginal discharge ay yung cervical cancer. So, may kasama itong bleeding. So, malakas na bleeding, lalo na pagkatapos magtalik. So, pwedeng brownish discharge lang o pwedeng malakas na pagdurugo. Tapos, nagkakaroon din ng pagdurugo sa pagitan ng regla. So, minsan nagiging brown pag hindi madami. So, kailan pupunta sa doktor? Yun nga, matagalan na itong discharge ninyo. Makating puwerta, pagkatapos ng talik, duduguin, discharge na may amoy, masakit na puson. So, kailangan yan, tsaka yung mga binanggit natin kanina. Para lang hindi tayo kinakabahan, ano yung mga dapat natin gawin? So, ano ba yung advice natin? Siyempre, kailangan ng pap smear sa mga kababaihan. Ang first step, pupunta sila sa doktor na OB gynecologist. Oo, doktor ng kababaihan. Tatanungin nila kasi saan pupunta eh. Oo. So, OB gyne ang pupuntahan nyo, number 1. Okay? Yes, so para ipa-pap smear kayo, so at least once a year, kailangan may pap smear. Lalo na kung meron tayong partners, pero pag single, minsan kailangan din. Tapos, maghugas po tayo ng mild soap lamang at malinis na tubig. Tapos, kung pwede, cotton panties para mas airy at maluwag na pantalon or kasuotan. Yes. Ilinaw ko lang, Doc Lisa, dito pag meron ng vaginal discharge na brownish, malalaman niya ng pasyente kadalasan kung may mga 40s, 50s, medyo kabado siya, baka masama to. Ang binabantayan natin talaga yung cervical cancer. Cervical cancer nakakamatay. Mabuti kung stage 1, pero kung may discharge na, minsan mga ano na yan, mamaya stage 3, stage 4, lalo na kung may lumalabas na parang nabubulok na amoy, iba na yon. So, cervical cancer ang deadly. Pag maaga to magpa-check up, matatanggal yung matres, pwede pa mabuhay yung pasyente. Yes, nagagamot po ang cervical cancer. Kasi marami ayaw magpatingin, sasabihin walang pera. Huwag ho tayong magtatago. Oo, hindi, ang takot nila yung pera. Pera and takot, wala tayong choice Pag cervical cancer ang duda, lalo na sa mga 40s, 50s, papacheck. Tsaka itong PID, delikado. Yung sinabi kong STD na pelvic inflammatory disease, napupuno ng nana May nana yung fallopian tube. So, medyo may lagnat yan, tapos masakit na yung puson, ibang usapan to. Basta may lagnat, masama. Pero yung mga ibang pa konti-konti, baka hindi naman ganun kadelikado. Tapos yung normal vaginal discharge is? Oo, kailangan. Kwento mo na rin ano normal para hindi matakot. Walang amoy, clear ang kulay, yung parang tubig. So, clear and watery na walang amoy. Okay. Yun. Tamang hygiene? Nabanggit nga po natin, hugas lang ng mild soap yung ginagamit nyo sa katawan nyo. Yun na rin ang panghugas sa puwerta. Sa labas lang, bawal sa loob. Oo, tapos tubig, tapos cotton panties at maluwag na pantalon. Okay, so sana po malinaw yan, pa-check sa OB-GYN. At bukod sa vaginal discharge, merong connected na topic. Ito yung topic ko, urinary tract infection or urinalysis. Kasi lahat tayo dapat magpa-urinalysis. Sobrang mura lang ito. Kala ba urinalysis? 50 to 100 pesos. Oh, 50 pesos sa mga lang. laboratoryong malapit sa inyo. Punta kayo sa mall, sa laboratory, magpagawa kayo. Hindi bawal. Kahit sino pwede. Kahit walang reseta ng doktor, pwede na yan So marami kayong makikita sa urinalysis. Hindi masakit, iihi lang. Ngayon, first step, pag ihi nyo, dapat yung gitna ng ihi kasi minsan mali yung yung test hindi pwede yung unang bugso ng ihi i-collect nyo dun sa plastic. Kailangan sa gitna kasi yung una medyo madumi yun madumi yung una, siyempre dumaan dun sa daanan, baka siyempre may mga tissues pa yon, yung cells natin. So yung gitna ang kukunin mo. So midstream urine ang maganda, okay? Tapos makikita nyo sa result ganito, kulay. Sana meron kayong test, diba? Lalabas yung mga result. Tuturuan ko kayo paano mag-interpret para hindi kayo matakot. Kasi mahabang explain Number 1, ano kulay nung ihi? Ito makikita nyo Pag dark ang kulay ng ihi, anong dark? Parang ganyan ka-dark. Ano ba to? Yan. Pag very dark ang ihi mo, pwedeng dehydrated ka na. Sabihin, kulang ka sa tubig.
dehydrated, uminom ka na ng maraming tubig. Ako pag nakita ko, nag-iiba yung kulay ng ihi ko, pag medyo dark yellow na, ay inom talagang lagi tayo may tubig. Oh, yan, talagang iinom ka na agad. Kasi ayaw ko ma-dehydrate, mamaya masira kidneys natin, magkaroon ng urinary tract infection, mas maganda hindi dehydrated. So, 1, dark urine. Pag ang kulay ng ihi, medyo brown or green, medyo bihira to eh. Pero, pwedeng may bilirubin, ibang sakit to. Pag ang kulay ng ihi, medyo pinkish, parang may pula-pula konti, dugo po yun. Pwedeng dugo na nahalo lang sa regla, madalas ganun eh, yung mga babae, hindi nila alam pag collect nila ng urine, may kasamang regla, kaya nagulo yung urinalysis, naging pula. So, kung hindi naman talaga regla yun, talagang sa ihi galing yung medyo pinkish na dugo, tawag natin po doon hematuria. Ibig sabihin, may dugo sa ihi. Anong cause? Kidney stones, bato sa bato, and pwede rin kidney cancer, pero mas madalas kidney stones. Okay? Pero kung babae at brown at mapula-pula yung ihi, baka nahaluan ng regla. Okay? Meron din mga pagkain. Kung kumakain kayo ng prutas na masyadong mapula masyado, baka yun lang. Di ba? Meron tayong patient na kung umiinom kayo ng para sa TB, gamot sa tuberculosis na rifampicin, pwede rin maging orange ang kulay ng ihi mo. Okay? Bukod sa kulay ng ihi, titingnan natin kung malabo ba yung ihi o hindi. Di ba may ihi na malinaw, may ihi na malabo. Pag malabo, pwedeng may infection eh. Pwedeng may nana, kaya naglalabo-labo yung ihi mo eh. Tapos, kung mabula, lagi kong kinakwento, pag konting bula ang ihi, okay lang. Pero kung masyadong mabula ang ihi, like itong isang kakilala natin, di ba? Takot na takot siya magpa-check. Ang bula-bula ng ihi niya. Paglabas ng urinalysis, +2 protein. Sabihin, may protein na lumalabas sa ihi. Ibig sabihin, may kidney problem. Dapat kasi yung protein na nasa katawan lang natin, hindi lumalabas. So, protein, maraming protein sa ihi, masama. Next, amoy. Ano ang amoy ng ihi? Yan ang ginagawa ng mga doctors dati. Mga lumang doktor, 100 years ago, inaamoy yung ihi ng pasyente para malaman yung sakit. Pag amoy isda o ammonia. Ano ba ammonia? Yung ammonia. Yung ginagamit sa hilo. Pumunta kayo sa CR ng mga lalaki, babae, yung mga nakastack yung ihi, lahat amoy ammonia yon. Okay? Pag amoy ammonia, ibig sabihin, pwedeng may urinary tract infection. Ammonia smell. Meron naman amoy acetone. Alam niyo acetone? Pangbura ng cutex. Yun, delikado yun sa diabetic. Sa mga diabetic, pag nangamoy acetone, ketoacidosis yun. Sabihin, sobra taas ang blood sugar. Okay, hindi rin maganda yan. Meron naman sa atin, amoy gulay. Kumain kayo ng asparagus, subukan nyo. Kain kayo ng asparagus, ako kung broccoli. Basta merong mga gulay, pag kumain ka maraming salad, pag ihi mo, iba na yung amoy. Actually, hindi naman ito masama. Wag po kayong matakot. Pero ako, ginagawa ko, kahit salad at ganito lang, dinadamihan ko ang tubig. Para kung meron mang whatever na sediment, matanggal. Kasi pang-flush natin ng tubig eh. Tubig ang pang-flush ng pantog para maalis yung bacteria, mabawasan siya. Pagdating ng urinalysis, ito na makikita nating resulta. Meron ng results doon eh. Nakasulat doon, blood. Sa blood, dapat negatibo. Di ba? Wala dapat blood. Pag may dugo, yun ang problem natin. Pwedeng may kidney stone, dugo, kidney cancer, pwede rin, UTI minsan, pero more sa kidney stone kung may dugo. O baka meron kayo iniinom na gamot na pampalabnaw. Diba? Baka meron kayo iniinom na pampalabnaw ng dugo natin, baka for a heart problem, so kaya nagbi-bleeding konti. Hematuria. So dapat walang dugo sa ihi. Sabihin ko na rin, malay nyo, baka nagtalik ng violent. Pwede rin siguro may dugo, may nasugat. Okay? Next, sine-check din kung merong white blood cells sa urine. Ito napakahalaga.
leukocytes or white blood cells, may resulta yan pus cells. Pwedeng less than 5, more than 5 per high power field, nakasulat doon. Pag maraming white blood cells sa ihi, ibig sabihin, may UTI. Kadalasan urinary tract infection at may bacteria. Yung pasyente. So, binibigyan natin ng gamot para ng antibiotic. Dito malalaman kung may UTI. So, dapat walang blood, wala ring white blood cells. Ito, pangatlo, protina yung ihi. Lalabas yung protein Sa protein, gusto mo negative. Okay? Dapat talaga negative. May plus 1 to plus 4. Pag mataas itong protein, may kidney problem. May kidney damage So, bakit nagka-kidney damage? Simple lang. Dahil sa high blood na hindi ginagamot. High blood na hindi ginagamot for many years, sira kidney. Diabetes na hindi ginagamot. Mga kidney problems basta kidney problem, high blood, diabetes. So, yung protina plus 1 to plus 4. Kailangan pupunta sa doktor. Okay? Meron din protein na trace. Yung konting protein. Baka dati may kidney problem. Okay? Ako nagka-problem din ako dati sa kidneys nung bata ako. Mahilig kasi ako mag-exercise noon, Doc Lisa. Yung nagte-tennis ako sa init ng araw. Tapos nagbago na yung kulay na ihi. Hindi naman natin alam noon, bata tayo, hindi tayo umiinom. Sobrang exercise, masama sa kidneys. Nuulit ko sobrang exercise, masama sa kidneys. So yung mga nagba-basketball, sobra, inom lang kayo ng tubig. Huwag din sobra. Yung mga, kasi nasisira yung muscle mo sa kaka-exercise. Parang hazing Diba yung hazing? Yung hazing, pag na-haze, yung pinalo yung ng paddle yung tao, sira din ng kidneys. Kasi nadudurog yung protein na muscle, dumadaan sa kidneys, kidney failure. So, sobrang exercise, parang nasisira din yung muscle. So, pag exercise, inom ng tubig. Ketones, dapat walang ketones. Tulad na sinabi ko, diabetes ketoacidosis. At sugar, glucose. Ang urinalysis, may lalabas po doon na glucose. Dapat ang ihi, walang sugar. Plus, may lalabas kasi, plus 1, plus 2. Dapat wala. Oras na may sugar sa ihi, diabetic na. Meron pang plus 4. Ibig sabihin, sobra taas yung asukal sa dugo mo, lumalabas na sa ihi. At hindi mild diabetes, medyo mataas na diabetes pag may asukal. Yung iba ginagawa, pinapalapit sa langgam yung ihi. Huwag niyo subukan. Pwede niyo subukan yung mga diabetic na pakataas, ilagay niyo dyan yung ihi. Pag pinuntahan ng langgam, alam nung langgam na diabetic. Pero ang may sugar lang sa ihi, mga 200 plus na ang blood sugar. So mataas na. Pwedeng diabetic ka na wala pang sugar. At ito yung laging tinatanong sa atin, pH. Ang pH kung acidic ba o alkaline ang urine. Marami nagtatanong sa amin. Ang normal pH ng ihi natin between 5 to 8. So, wag matakot Pag ang pH mo 5 ang gitna kasi 7 7 ang gitna. 7.0. Below 7, acidic. So, pag ang ihi mo 5.0 acidic, pwede pa. Pag ang ihi mo alkaline, 8.0, pwede pa. Within normal pa yun yung 5 to 8 na pH. Ito yung mga pinagtatalunan, mga acidic water, alkaline water. Walang connection po doon nabanggit ko na. 5 to 8. Bakit nagiging acidic ang ihi? Nagiging acidic ang urine kung meron kayong kidney stones. Okay? Kung may kidney stones, kadalasan daw ay nagiging acidic or sa pagkain nyo. Kung marami kang kinakain na protina, puro ka steak, pork chop, yun, nagiging mas acidic yung ihi mo. Pag 5, okay pa, wag lang sobra acidic, diba, na masama. Bakit naman nagiging alkaline ang urine? Ang alkaline naman ng urine, pwede pag sobra kadaming gulay. Kaya maraming nakikita ko pasyente, 8 ang urine kasi marami siyang gulay. Okay lang yun Maraming gulay, maraming gatas, okay lang yung 8. So, between 5 to 8, normal pa. Pero pag lumampas na masyado, titingnan mo na kung may urinary tract infection or may bato sa bato. Okay? Ako nagka-kidney stones din ako before. Sobrang sakit ang kidney stones.
Sabihin nyo, si Doc, paano nagka-kidney stone? Simple lang. Nung resident ako, fellow ako sa PGH, ang daming pasyente tinitingnan mahihirap. So, nagmamadali ako tapusin lahat na makita lahat ng pasyente. Ang hirap yung CR ka ng CR eh. 'Di ba? Isang araw si CR ka. So, ginawa ko noon, hindi ako gano'n uminom para mas marami ako makita. Yun ang problema. Katangahan noon. So, nangyari, nagka-kidney stones ako. So, dapat inom lang ng inom, CR lang ng CR, hindi talaga pwede hindi inom ng tubig. Kahit sino pwede magka-kidney stones. Okay? So, final tips, Doc Lisa, sa urinalysis. Pwede kayo magpa-urinalysis. Tapos, i-post nyo. Pakinggan nyo lang itong mga sinabi ko. At least, alam nyo na yung resulta kung normal or hindi. Last tip na lang, kung meron kayong UTI, palagay natin ngayon, may UTI ka. Tapos, chinek mo urine mo, may protina, may ganyan-ganyan. Pwedeng temporary lang yon. Pwedeng dahil may UTI ka, kaya ka lang may protein ngayon sa urine mo. Pero after 2 weeks, magaling ka na sa UTI mo, ulitin mo to, dapat magaling na to. Okay? Last tip ko rin sa mga pain relievers, meron akong post lang kahapon, ingat tayo sa pain relievers, mefenamic acid, ibuprofen, lahat ng mga generic na pain relievers, hindi ko na binabanggit yung mga brand. Pwede nyo inumin paminsan-minsan, once a year siguro. Pero ako, takot ako uminom sa pain reliever kasi alam yan ng lahat ng doktor. Lahat ng doktor alam. Pag sumobra ka sa pain reliever, anong sobra? Everyday inom ka, masisira ang kidneys. Pwede ka magka-kidney failure, pwede ka magka-dialysis. Pwede masira ang tiyan mo sa sobrang pain reliever, yung konting sakit ng ulo lang yung mga bata. Parang, di ba sabihin, inom na agad ako. Hindi po gano'n, hindi po magic yon. Masakit ang ulo, masahihin mo. Masakit yung kamay, i-hot bag mo. Huwag masyadong pain reliever kasi pwede masira kidneys. Pag nasira kidneys yan, lalabas na yung mga protina, mahirap na maggamot. Doc Lisa? Yes, inom pa rin ng maraming tubig. Hindi bali kung punta sa CR. Kung nasa daan tayo, huminto tayo sa mga fast food or gas station, mas importante po yun. So, yun lang po. Ang message ko, magpa-check kayo na urinalysis. Simpleng-simple lang yan. Baka makita natin maaga ang sakit nyo. Maaga may UTI ka pala. Maaga may diabetes, may kidney stones, may kidney problem, para maggamot natin at maging normal, maging mahaba yung buhay. Dapat nga libre ito eh. Pero 50 to 100 pesos, kain-kain nyo lang ba yan? Sige po, like and share po para makatulong sa ating kababayan. God bless po.